the blood of Calvary that cleanses sin and sets the captive free. It's still the name of Jesus that has power to save the lost. It's still the cross. Though some may say it's man's religion or ancient history, the cross of Jesus still remains the price for sin that sets us free. It's still the cross, still the blood of Calvary that cleanses sin and sets the captive free. It's still the name of Jesus that has power to save the lost. It's still the cross. It's still the cross. It's still the cross. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Angels descending bring from above echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Praising my Savior all the day long. When peace like a river attendeth my way, when sorrow
Sound. Ayun. Mukhang humihingi na ho ng kapalit yung ating mic. Ano ho? 6 years na ito sa atin. Ayan. Okay, muli ho, magandang umaga sa bawat isa at welcome po sa morning service sa Jesus Christ Baptist Church. Tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang habag at biyaya sa atin at maging sa kanyang pagtuturo sa ating tingina sa ating Sunday School. Bago tayo dumako sa ating pinakagawain ng pagsamba, ilan ho munang mga reminders, announcements, and also pag-welcome. So unahin na natin yung pag-welcome sa atin hong mga panauhin ngayong umagang ito. Kasama natin muli ngayon ang first time nating visitor na karaang Sunday. Tinanong ko yung pangalan nyo last Sunday at nakalimutan ko na ngayon. Ano ho rin pangalan niya kay Francis? Marvin. Si Kuya Marvin. So welcome back po Kuya Marvin for the second time sa puri ng Panginoon. And then we would like also to welcome again, first time last Sunday, and ngayon kasama niya yung kanyang buong family, si Brother Aldrin. Brother Aldrin, pakipakilala na lang ho yung buong family niyo, yung wife niya, and then yung mga anak. Welcome po. Yung isa ay si... Ayun. Thank you very much. Welcome po sa Jesus Christ Baptist Church. Purihin ang Panginoon. Salamat ho sa inyong presensya. And meron pa ho ba? Matagal na siya nakaka-attend ba, Ate Tricia? First time? First time. Sino nag-invite sa'yo? Si Sir Chi. Anong pangalan mo, Kuya? Raymart. Raymart. Hindi naman Santiago ang... hindi. Pero lang. So, Kuya Raymart, welcome sa Jesus Christ Baptist Church. Thank you. Nabibless ako kanina, kaninang Sunday School. Nakikita ko na talagang very attentive siya sa pakinig. So, purihin ang Panginoon. Salamat at nandito ka ngayon, Kuya Raymart. So, meron pa ho ba? Mga nagdiriwang naman ng kaarawan. Baka meron nagdiriwang ng kaarawan ngayong linggong ito. Meron ho ba? Wag ho kayong mag-alala, hindi kami pupunta at susugod sa inyong tahanan para makikain. Pero pwede naman kayo magpadala sa amin. Pwede na. Biro lang. Meron ho ba nagdiriwang ng kaarawan? Wala. Anniversary? Wala rin? Wala. Well, speaking of anniversary, nais nating batiin ang ating mga kapatiran sa Jesus Christ Baptist Church sa Pandi, Siling Bata, Pandi. Ngayon ho ang kanilang anniversary Sunday, 14 na taon na anibersaryo ho ng Iglesia ng Panginoon doon. So we praise God sa kanya hong katapatan ho sa kanyang iglesia sa gawin na yun ng Pandi. So kung magawi ho kayo doon, ay meron ho isang church ho doon na maaari nyo hong mapuntahan at mabisita. Okay? Guwapo rin yung pastor. Yung bayaw ko. Yan. So, purihin ang Panginoon sa bagay ho na yan. So, dako ho muna tayo sa ating mga announcements. Una ho, mamayang 3:00 ng hapon ay ang Joy Fellowship. Joy meaning JCBC Online Youth Fellowship. For the second time, mamaya hong hapon po yan. That will be every first and third Sunday ng buwan. Ay magkakaroon ho tayo ng Joy Fellowship. So mga young people, 13 years old pataas, atin ho kayong inaanyayahan na umattend. Sa mga gustong sumama, ay magandang ma-download nyo ho yung Zoom application. At kung meron pa rin kayong mga tanong, pwede nyo hong i-direct message ako o si Brother Daryl. Brother Daryl, tayo ka. Kaway-kaway, Brother Daryl. Ayan. So kung meron may tanong, pwede nyo ho siyang lapitan din tungkol ho sa atin hong Joy Fellowship mamayang hapon. So 3:00 po yan. So again, reminding ang ating hong mga kabataan sa church. At marami pa rin ho ang hindi nakakadalo ngayon. So mamaya ho ang hapon. And then, yung mga regular na gawain natin, Wednesday, Friday, time in the Word at 6 p.m. And then yung ating online prayer meeting tuwing 7:15 p.m. naman ng Friday. At pinapaalalahanan ho ang bawat isa na tayo'y magsumikap na maging kabahagi sa mga gawain po na yun. So with that, yun ho ang ating mga announcements. Usually, nung bago ang pandemic, ngayon nag-iipon na tayo ng ingredients sa salad. Naalala niyo yung salad natin, yung mega salad, 3 buwan tayo nag-iipon ng ingredients at sawa-sawa tayo sa salad tuwing Christmas fellowship. Pero hindi mga gawa ngayon 'yan at hindi tayo ngayon makakaroon ng yung nakaugalian natin na Christmas service, but still ay magkakaroon pa rin tayo ng mga gawain na
akma naman doon sa mga ganong mga tema. So pag-pray ho natin and let us be continually praying na patuloy tayong gamitin ng Panginoon sa anumang ministeryo dito ho sa ating church. Speaking of ministeryo dito sa church, pag-pray ho natin, lalo na sa ating mga young people, alam ho natin na medyo mas medyo mas alam nila ang mga technologies sa panahon natin ngayon. So this may open up other branches of ministry. So pag-pray ho natin, again, hindi makikita lahat ni Brother Paul at lalong hindi alam lahat ni Brother Paul at hindi kaya lahat ni Brother Paul. Kung kayo ho ay kapatiran natin na nakikita nyo, pwedeng maging ministry ito ng church, pwedeng gamitin ito, pwede nyo ho kaming i-approach. Kung maitutulong kami, maganda ho yun. Mayroon tayong mga kapatiran via YouTube, meron iba via Facebook, may mga ministries silang ginagalawan. Huwag nyo isipin na lahat ay dapat dumaan kay Brother Paul, no? We will try our best to exercise oversight at pagpapayo at pagbibigay ng direksyon. Pero gamitin natin yung mga gifts na binigay sa atin ng Panginoon para ipaglingkod sa Kanya. With that, ay dadako ho tayo. That will end our announcements. Tayo ho ngayon ay dadako sa atin hong paghanda sa pagsamba, isang sandali ng katahimikan ng personal na pananalangin sa Panginoon, paghingi ng gabay at tulong sa ating pagsamba at gayon din, pagsiyasat sa ating mga sarili sa anumang kasalanan na maaari nagawa natin laban sa Kanya. Manalangin po tayo. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, Ikaw na Diyos na lumalang ng lahat ng bagay, mamayari ng lahat ng bagay, at sa pamamagitan mo ay patuloy na umiiral ang lahat ng bagay. O Panginoon, aming kinikilala ang katotohanan na ultimo ang aming hininga sa oras na ito ay galing sa iyo. Karapat-dapat ka lamang purihin, karapat-dapat ka lamang sambahin. O Panginoon, hindi dahil sa mga bagay na ginawa at binigay mo sa amin, kundi dahil kung sino ka. Nawa paalala mo sa amin ng mga kaperpektuhan mo, O Diyos, kung gaano ka kadakila. At lalo't higit, O Diyos, ang dakilang pagmamahal mo sa amin, na siyang tungtungan ng aming pag-asa na walang anumang tsansa na mapapahiya. Na sigurado ang aming kaligtasan dahil minahal mo kami at binigay mo ang iyong bugtong na anak. At siyang nagbayad ng aming mga kasalanan at muling nabuhay. Kung kaya't kami ay merong siguradong kaligtasan. Lord, ngayon sa daling ito, natitipon kami na yung mga mananampalataya upang purihin ka. Lord, bantayan mo nawa kami. Maging ang aming mga kapatiran na hindi namin kasama sa bahay-sambahan, tulungan mo po sila. Nawa sa aming mga gagawin, sa pananalangin, sa pag-aawitan, sa pagkakaloob, at maging sa aming pong pakikinig ng iyong salita, tunay ka nga naming masamba. Panginoon, wag nawang mangyari sa amin ang sinabi mo sa mga Pariseyo na ang nguso, ang bibig ay malapit sa iyo at nagpupuri sa iyo, ngunit malayo ang puso. Lord, paalala mo sa amin na hindi ka malayo. Paalala mo sa amin ang katotohanan na tanglaw mo at wala kaming maitatago sa iyo. Kaya po, O Diyos, sa amin di pong hinihingi ang kapatawaran sa anumang mga kasalanan na gawa namin laban sa iyo. At Lord, wala kaming ibang tungtungan at pag-asa sa katotohanan na kay Hesukristo ay meron kaming kapatawaran. Tulungan mo kami, O Diyos.
Hiwalay sa iyo ay wala kaming magagawa. Hiwalay sa iyo, Panginoon, ang pagsambang ito ay walang kabuluhan. Huwag mo po hayaan na gawin namin ito sa kapangyarihan ng tao, kundi magawa namin ito sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Lahat ng ito ay dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tayo po musta yung lahat at tayo po'y umawit sa Panginoon. Tayo po yung mawit. Awitin po natin, What a Friend We Have in Jesus. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not care. Everything to God in prayer. And with trials and temptations, is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a blessed day? Oh, will all sorrow shade? Jesus knows our every yes. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy? Need a load of prayer. When she say we're still refuge, take it to the Lord in prayer. Do thy praise despise forsake? Take it to the Lord in prayer. In His arms will take our share. Now we'll find our solace there. Matili po tayo nakatayo. Magandang umaga po mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon sa pamamagitan ng pagbasa ng kanyang mga salita. Buksan po natin ating mga Bible. In Psalm 119, in verses 145 hanggang 152. Sabay-sabay po nating basahin in verse 145. Ready, read. I cried with my whole heart, hear me, O Lord. I will keep thy statutes. I cried unto thee, save me, and I shall keep thy testimonies. I prevented the dawning of the morning, and cried, I hope in thy word. Mine eyes prevent the night watches, that I might meditate in thy word. Hear my voice according unto thy loving kindness. O Lord,
Quicken me according to thy judgment. They draw nigh that follow after mischief. They are far from thy law. Thou art near, O Lord, and all thy commandments are truth. Concerning thy testimonies, I have known of old that thou hast founded them forever. Amen. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po'y sumandaling manalangin. Manamin Diyos, Panginoon namin sa langit, Ama, kami nagpupuri at nagpapasalamat. Minsan pa, O Diyos, pinagkalooban mo kami ng buhay at lakas. Minsan pa, O Panginoon, isang kapayapaan ng umaga ang iyong pinagkaloob sa amin. At minsan pa, O Diyos, binigyan mo kami ng pagkakataon na kami makapagtipon-tipon, mag-aral ng iyong mga salita. Ikaw ay aming sambahin, Panginoon, minsan pa sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa pagkakataon na ito, O Panginoon. Salamat sa iyong mga salita. Nawa, O Diyos, tulungan mo kami na aming maunawaan, Panginoon, ang iyong mga kautusan. Itali mo, Panginoon, sa aming mga puso't isipan. Ang liwanag ng iyong mga salita, tanglawan mo ang aming daraanan sa araw-araw. Sapagkat tunay, O Panginoon, napakadilim ng sanlibutan ito. Napakaraming, Panginoong, humahatak sa aming mga isipan, Panginoon. Huwag mong hayaan, Panginoon, na kami hubugin ng sanlibutan ito. Bagkus ang iyong mga salita ang patuloy na humubog sa amin. Patuloy mo kaming gabayan at hayaan mo kami, Panginoon, na mabuhay ng may kabanalan. Buhay na kawangis ng buhay ng iyong bugtong na anak kami, Panginoong Jesucristo. Patawarin mo kami, Panginoon, anumang karumihan at kasalanan na iyong masumpungan sa amin sa samandaling ito. Minsan pa, bigyan mo kami ng maliwanag na pag-iisip at ng liwanag ng damdamin, Panginoon, na muling maunawaan ng iyong mga salita. Tulungan mo ang kapatiran, Panginoon, ang JCBC sa dakong ito, Panginoon. Ang mga mananampalataya, Ama. Ganun din, Panginoon, amin dinadalangin. Nagabayan mo ang aming pastor, O Diyos, si Brother Paul. Ang liwanag ng iyong mga salita, Panginoon, ay ilagay mo sa kanyang mga labi upang kanyang maipangaral ng buong katotohanan at aming maisang buhay bilang mga mananampalataya. Panginoon, ingatan mo po ang bawat isa, Ama. Lalo't higit ang mayroong mga karamdaman, nandoon ang mga suliranin, Panginoon, at kabigatan sa mga puso, Panginoon, ng bawat mananampalataya. Kung may panlalamig, Panginoon, muli mong papag-alabin ang aming mga damdamin, Ama, na kami magkaroon ng pagmamahal sa iyong mga salita, Panginoon. Higit sa lahat ay pagmamahal sa iyo bilang aming Diyos, bilang aming pastor, Panginoon, pastol, Panginoon. Ama, muli sa aming mga pag-aawitan, sa pangangaral ng iyong mga salita, Panginoon, maging sa pagkakaloob, Ama, ang kaluwalhatian ay maawi sa iyong banal na pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po dito tumawid sa Panginoon. Awitin po natin, Blessed be the name. Oh, praise to Him who reigns above in majesty supreme, who gave His Son for man to die, that He might man redeem. Blessed be the name, blessed be the name
pwede po tayo nakatayo. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Dadako po tayo sa ating pong pagkakaloob. Tunghayan po ninyo diyan ang ating babasahin para po sa ating mga talata na basihan po ng ating pong pagkakaloob sa Panginoon. Ano po? 2 Corinthians chapter 9 verse 6, 7, and 8. Okay. Are you there? Okay. Verse 6, really read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also. Every man according to his purpose in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Pagpalain ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita. Kayo po'y sama-sama manalangin, mga kapatid. Aming Amang nasa langit, O Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, narito po ang iyo pong mga anak, Panginoon, na taos-pusong lumalapit sa iyong trono at biyaya, Panginoon, sa umagang ito. At hangad namin, dakilang Diyos, na kami iyong samahan at kami iyong kaawaan, Panginoon, kahabagan, Panginoon, sa aming pong pananambahan na ito, Panginoon. Ama, una sa lahat, patawarin mo po kami sa aming pong mga pagkukulang at mga pagkakamali o mga kasalanang nagawa, Panginoon, laban sa iyo at sa aming kapwa, Panginoon. Patawad po, Panginoon. At tulungan mo kami, O Diyos, na may sintro namin ng aming pong mga puso't isipan, O Diyos, sa umagang ito, na ikaw ay aming sambahin sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. At Panginoon, sa umagang ito, dadako kami sa bahagi ng aming, ito'y bahagi din po ng aming pong pagsamba, Panginoon. Ang aming pagkakaloob, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Nawa, dakilang Diyos, bigyan mo kami ng tamang puso na kami, Panginoon, ay magkakaloob na mayroon po mga ngiti sa aming labi at mayroong katuwaan, Panginoon, sa aming puso na habang aming hinahatid, Panginoon, sa aming offering box, Panginoon, ang aming pong mga kaloob, Panginoon. Nawa, dakilang Diyos, ang pira na malilikom, ay ito, Panginoon, ay magamit sa pinakamainam na paraan sa iyong iglesia, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon, na makapag-participate sa gawain na ito. At nawa, dakilang Diyos, ikaw po ang bahalang magbalik, Panginoon, sa kanilang siksik, liglig, umaapaw, Panginoon, sa aming po mga kapatid na ito, Panginoon, na nagkakaloob, Panginoon. O Panginoon, sa aming pagpapatuloy, O Diyos, kami mamaya-maya, Panginoon, ay makikinig ng iyo po salita, O Diyos. Buksan mo po ang aming mga puso, ang aming mga isipan, upang higit pa kaming makaalam, Panginoon, ng katotohanan ng iyong pong salita, Panginoon. Salamat, dakilang Diyos, sa mga mensahe kanina na aming napag-aaralan patungkol po sa banal na Espiritu. O tunay, dakilang Diyos, na iyong salita ay totoo. At kami, Panginoon, ay tatangan, O Diyos, sang-ayon po sa iyo pong mga pangako o nasusulat sa banal na salita na ito, Panginoon. Tulungan mo po ang iyo pong lingkod na siya pong maghatid na mensahe ngayong umagang ito, Panginoon. Brother Paul, aming pastor, Panginoon, sa GCBC. Ipalain mo po siya, Panginoon, bigyan ng karunungan, katalinuhan, Panginoon. At ganoon din po, Panginoon, ang kanya pong buong sambahayan, Panginoon. Ingatan mo po sila at gabayan, Panginoon. Ganoon din po, Panginoon, ng bawat isa na makikinig ngayong umagang ito, Panginoon. Tulungan mo kami. Hubugin mo kami, Panginoon, sa katotohanan ng iyong salita. Tulungan mo ang bawat isa na magtiwala sa katotohanan ng iyong salita, Panginoon. Maraming pong salamat. Upang may samot dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen.
tayo po yung mag-sing lahat. Tayo po ulit tumawag sa Panginoon na awitin po natin, I will sing the wonders story. I will sing the wondrous story of the Christ who died for me. I will have His holy glory for the cross of Calvary. Yes, I sing the wondrous story of the Christ who died for me. Sing it with the saints in glory, gathered by the crystal sea. I was lost, but Jesus found me, found the sheep that went astray. Through His loving arms around me, drew me back into His way. Yes, I sing the wondrous story of the Christ who died for me. Sing it with the saints in glory, gathered by the crystal sea. I was bruised, but Jesus healed me. Pain was I from many a fall. Sight was gone and thirst possessed me, but He freed me from them all. Yes, I sing the wondrous story of the Christ who died for me. Sing it with the saints in glory, gathered by the crystal sea. Days of darkness still come o'er me, sorrows past I often dread, but the Savior still is with me. By His hand I'm safely led. Yes, I sing the wondrous story of the Christ who died for me. Sing it with the saints in glory, gathered by the crystal sea. He will keep me till the river, all its waters at my feet. Then He'll bear me safely over, where the loved ones I shall be. Yes, I sing the wondrous story of the Christ who died for me. Sing it with the saints in glory, gathered by the crystal sea. Magsipo na po ang lahat. Na tayo po'y dadako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kung hindi ako nagkakamali, ang tawag ho ay trypanophobia. At sa mga pamilyar sa word na phobia, ito ay excessive na pagkatakot sa mga bagay o pangyayari. At ang trypanophobia ay fear of puncturing or takot sa pagtusok. Sa mga takot sa bakuna, particularly yung karayom, yun ho ang tawag. At nung minsan ho naisipan kong i-search what are the top 7 phobias. Sang-ayon ho sa isang psychiatric institution, ang nilagay nila sa kauna-unahan ay arachnophobia, pagkatakot sa spiders or gagamba. Apidiophobia, pagkatakot sa ahas. Acrophobia, pangatlo, pagkatakot sa mga matataas na lugar. Aerophobia, pagkatakot sa paglipad o pagsakay sa mga panghimpapawid na sakayan. Panglima, cynophobia or pagkatakot sa aso. Pang-anim, social phobia. Ito yung mga takot na tumayo sa harapan ng maraming tao. Pang-pito,
agoraphobia. That is, pagkatakot sa mga lugar na parang makipot, masikip at mahirap tumakas kung sakaling merong masamang mangyari. Now, bakit ko nabanggit ito? Sapagkat I found it strange na kahit sa top 7 at meron pa akong ilang mga sites na tinignan na top 10 na phobia, merong isang phobia na hindi ko nakita. Walang iba kung hindi ang thanatophobia. From the Greek word thanatos, meaning death. That is, pagkatakot sa kamatayan. And I think maraming mga tao ay takot sa kamatayan. Ayaw pag-usapan ang patungkol sa kamatayan at pag nababanggit ang patungkol sa kamatayan, change topic. Baka mamaya at pag binanggit mo ang kamatayan, lalo na yung mga naniniwala sa word faith movement, that what you say with your words, you will attract that energy na tuwing binabanggit mo ang kamatayan, para bagang tinatawag mo ang kamatayang lumapit sa iyo. Well, not so. Ang kamatayan ho ay isang negatibong bagay. Ang kamatayan ay generally isang bagay na iniiwasan. Ayaw ng tao, kinakatakutan ng tao. Kapag dumarating ang kamatayan, may mga pagkakataon na natatapos ang digmaan. Lalo na kapag ang napatay ay ang general o ang hari ng kalaban. Pag dumarating ang kamatayan, nawawasak ang mga pangarap. Pag dumarating ang kamatayan, nabibiyak ang mga puso. At kapag dumarating ang kamatayan sa bida sa pinikula, umuwi kang luhaan. Ang punto kaya ko sinasabi ang mga bagay ho na ito, generally ang kamatayan ay ayaw, nakakinakatakutan at nilalayuan. Pero sang-ayon ho sa biblical Christianity, merong isang kamatayan na nagresulta sa pinakamabuting bagay. Walang iba kundi ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. At kung yung naalala ho ang ating pag-aaral sa Romans chapter 5 verses 1 to 11, pangunahing pinakita ni Apostol Pablo na paano inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin sa pamagitan ng kamatayan ni Jesus nung tayo ay mga makasalanan pa. At pagkatapos itong saysayin ni Apostol Pablo ang dakilang pag-asa na meron tayo bilang mga Kristiyano at isang pag-asa na hindi maaaring mapahiya dahil ang pundasyon nito ay ang pagmamahal ng Diyos at ang kapahayagan ng pagmamahal ng Diyos ay ang kamatayan ni Hesukristo na siyang kabayaran ng ating mga kasalanan. Sumigi pa si Apostol Pablo para bigyang pansin itong issue ng kamatayan at katotohanan na sa kamatayan ng iisa ay dumating nga ang lubos at siguradong kaligtasan. Nais ko kayong anyayahan sa mga susunod na talata sa Romans chapter 5 at atin hong basahin at dito hong manggagaling ang ating pag-aaral ngayong umaga. Romans chapter 5 verses 12 to 21. Tayo po yung magstayo para sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Romans chapter 5 verses 12 hanggang 21. Kung inyo nakita, babasahin ko ho, pakisunan nyo sa inyong mga Biblia o dito ho sa ating screen. Ito po ang sabi ng Panginoon. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. For until the law, sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law. Nevertheless, death reigned from Adam to Moses, even over them that had not sinned after the similitude of Adam's transgression, who is the figure of him that was to come. But not as the offense, so also is the free gift. For if through the offense of one many be dead, much more the grace of God and the gift by grace, which is by one man, Jesus Christ, hath abounded unto many.
And not as it was by one that sinned, so is the gift. For the judgment was by one to condemnation, but the free gift is of many offenses unto justification. For if by one man's offense death reigned by one, much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ. Therefore, as by the offense of one judgment came upon all men to condemnation, even so by the righteousness of one the free gift come upon all men unto justification of life. For as by one man's disobedience many were made sinners, so by the obedience of one shall many be made righteous. Moreover, the law entered that the offense might abound, but where sin abound, grace did much more abound. That as sin hath reigned unto death, even so might grace reign through righteousness unto eternal life by Jesus Christ our Lord. Pagpalain po ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita, tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama, muli, hiwalay sa iyo, walang mangyayari. Hiwalay sa iyo, walang liwanag. Kaya mahabag ka po sa amin ngayon. Turuan mo kami, gabayan mo kami. At lalo't higit, O Diyos, kung merong naririto na wala pa sa pananampalataya kay Kristo. Kung merong mga bata at kabataan, kung merong mga matatanda na naririto na wala pa talaga kay Kristo. Maawa ka po, O Diyos. Ikaw na nagbubukas ng puso, mahabag ka, Panginoon, at magligtas. At sa amin na mga mananampalataya na, nawa lalo pang lumalim ang amin pong pagka-appreciate sa napakadakilang kaligtasan na ito na ginawa mo para sa amin. Nais ka naming purihin, luwalhatiin at sambahin. Nawa lahat ng ito'y mauwi sa kapurihan ng iyong dakilang pangalan. Dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maaari pong magsiupo ang lahat. Ito ho ang ating pinakamensahe ngayong umaga. At ito ho ay tatawid hanggang sa susunod na linggo, Lord willing. The greatness of Christ's substitutionary death overcomes the great effects of Adam's sin that brought in death. Ang dakilang ginawa ni Jesus na pagbabayad ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan o yung kanyang pagkamatay sa ating lugar, ang siyang gumagapi sa dakilang epekto ng kasalanan ni Adan na nagpasok ng kamatayan. Dalawang punto ho ang ating pag-aaralan, isa ngayong umaga and Lord willing, isa next Sunday. The reign, number one, the reign of death by sin through Adam. And then number two, the triumph of life by grace through Christ. So una, ang pamamayani ng kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan dahil o sa pamamagitan ni Adan. And then pangalawa, ang pagtatagumpay ng buhay sa pamamagitan ng biyaya sa pamamagitan ni Kristo. Now, isang commentator ng Biblia na si Leon Morris, isang mahusay na theologian, ang nagpasimula sa kanyang komentary sa passage na ating binasa at ito ang kanyang sinabi. Paul enters a detailed and difficult comparison of Adam and Christ. So yes, on the very outset, siguro habang binabasa natin ito, ay sinusubukan nating sundan at sinusubukan nating unawain, and there will be places na kung saan ito talaga ay mahirap unawain, at kapag nagbasa-basa ho kayo minsan ng mga theologians ay medyo nagkakaiba sa mga interpretasyon sa ilang mga bahagi at particularly mga minor na detalye. So may kahirapan. So nais ko hong paalalahanan ng bawat isa na kung tutulog-tulog ngayong umaga ay baka maiwan. So kailangan ho natin na talagang ituon ang ating pansin sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Yes, may kahirapang unawain ang ilang mga detalye, pero sa kabuuan at sa mga partikular at mga mabibigat na mga katotohanan, merong pagkakaisa ang mga theologian. As we have said,
Sa ating pasimula, ang kamatayan ay isang bagay na negatibo. Sad to say, merong mga tao and even may mga Kristiyano na nire-romanticize ang kamatayan, na tila baga ang kamatayan ay isang kaibigan na ikaw ay dadalhin sa piling ni Kristo, and we understand kung saan sila nanggagaling. Ngunit ang sabi ng salita ng Diyos, ang kamatayan ay ang huling kaaway o kalaban na gagapiin. So never na naging kaibigan ang kamatayan. Ang kamatayan ay isang bagay na negatibo. Ang kamatayan ay isang bagay na kontra sa Panginoon dahil ang Diyos ay Diyos na eternal. Siya ang Diyos ng mga buhay. At ang kamatayan ay laban o antithesis pagdating sa Panginoon. At kung tatanungin ho natin at mamaya makikita ho natin, bakit nga ba may kamatayan? At tuwing pinag-uusapan ng kamatayan, ito'y malungkot, ito'y mahirap, ito'y mabigat. At sa tuwing dumarating ito sa ating buhay o sa buhay ng mga taong kakilala natin, ito ay napakasakit. Well, muli, gusto kong makita natin yung thrill of thought ni Apostol Pablo at sundan natin ito. Last Sunday, ating nakita ang pundasyon ng ating siguradong pag-asa, walang iba kung hindi ang pagmamahal ng Diyos. At ang pagmamahal ng Diyos na ito, na siyang tungtungan ng ating pag-asa, ay nahayag sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, particularly sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Balikan lang natin sa Romans chapter 5 verse 1, therefore being justified by faith, we have peace with God. How? Through our Lord Jesus Christ. Sa verse number 6, ang sabi, in due time, Christ died for the ungodly. Sa verse 8, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Verse 9, much more than being now justified by His blood. At itong dugo na ito ay nagpo-point out sa kanyang bayolenteng kamatayan. Verse 10, For when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son. So kung merong isang bagay na binibigyan diin ni Pablo, namatay si Jesus, namatay si Jesus, namatay si Jesus. At ito ang pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos. At ito ang pundasyon ng ating dakilang pag-asa na hindi mapapahiya. Kagaya ng sinabi ko kanina, itong napaka-negatibong bagay sa atin. Itong napakabigat, nakakatakot at ayaw pag-usapan ng mga tao. Narito ay gumawa ng pinakadakila na pag-asa na meron tayo. Ang kamatayan ni Kristo na siyang ating kaligtasan. At ngayon si Pablo, pagkatapos ng maraming pagkakataon na malinaw niyang sinabi na ang kamatayan ni Jesus ay nag-accomplish ng napakadakilang at napakabuting bagay, that is ang ating kaligtasan, ngayon ipapakita niya kung paanong ang kamatayan, isang kamatayan ay gumapi sa kamatayan na dulot ng kasalanan. Now, gusto ko lang munang makita natin para matulungan tayo hanggang sa susunod na Sunday sa ating pag-aaral ang construction or ang takbo ng mga talata na ating binasa. Nagsimula tayo sa verse number 12 at dito binuksan ni Apostol Pablo, sinimulan niya ang pagsasaysay patungkol sa kamatayan, kung paano ito pumasok sa pamamagitan ng kasalanan, sa pamamagitan ng isang tao. Pero makikita ho natin, pagkatapos ng verse 12, magpo-pause ng kaunti si Apostol Pablo, medyo mag-iiba siya ng paksa, and then babalikan niya ito sa verse number 18. Kung meron ho kayong mga Bibles, particularly kung King James yung nahawak-hawak nyo, makikita nyo dyan ang verse 13 hanggang verse 17 ay inilagay sa parenthesis. So dito matutulungan tayo na sa verse 12, merong sinabi si Pablo at iiwan niya kaunti yun, and then meron siyang sasabihin mula verse 13 hanggang verse 17, and then yung sinabi niya sa verse 12, babalikan niya sa verse number 18. So gusto ko lang makita niyo na merong itong merong takbo, merong pagkakahati ng thought ho dito.
And as kagaya ng sinabi ho natin na yes, sa verse number 13 ay medyo umiba ng direksyon si Pablo, pero yung direksyon na kanyang tinatahak ay may kinalaman pa rin doon sa sinabi niya sa verse 12. So yes, medyo challenging na ito ay pag-aralan at unawain. Pero tingnan ho natin, una muna sa point number 1, the reign of death by sin through Adam. The reign of death by sin through Adam. Ang pamamayani o sa ibang salin ang paghahari ng kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan at ito'y sa pamamagitan ni Adan. Ang Romans chapter 5 verse 12 ay isang pamilyar na talata sa maraming mga mananampalataya at higit sa malamang meron ho tayong mga kapatiran dito na sa ulado na ang talatang ito. So tingnan ho natin verse 12. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for all have sinned. So the very first word na nabasa ho natin dyan, that word wherefore, equivalent sa another English word na therefore, ito ay nagkokonekta doon sa previous statement. Actually, dito magsisimula yung pagkakaiba-iba ng mga theologian. May mga theologians na nagsasabing ito'y kinokonekta sa verse 11. Meron naman nagsasabing ito'y kinokonekta mula sa verse 1 hanggang 11. And then meron naman nagsasabing ito'y konektado mula sa Romans chapter 1 verse 18 hanggang chapter 5 verse number 11. So again, merong iba't ibang mga dahilan sila na sinasabi. But masyadong maiksi ang ating oras para balikan mula Romans chapter 1. So tingnan natin ang koneksyon nito dito sa nakaraang sinabi sa verse 11. So again, wherefore, that is therefore, it is a conclusive word. Ano ang binibigyang pansin? Ang sabi sa verse number 11, basahin po ulit natin. And Romans chapter 5 verse 11, and not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ, by whom we have now received the atonement, by whom we have now received the atonement. Sa pamamagitan ni Kristo, sa pamamagitan niya ay nakatanggap ng katubusan. So dito ikinukonekta ni Apostol Pablo yung kanyang sinabi dito sa verse number 12. Sa pamamagitan ni Jesus ay merong katubusan. Sa pamamagitan ni Jesus ay merong atonement or pakikipagkasundo, reconciliation. At ngayon pupuntahan niya sa pamamagitan naman ng isang tao. Pumasok ang kasalanan at ang kamatayan. Ang sabi, by one man. This shows the connection sa verse 11 na by whom we have now received atonement. This is one of the great themes ng passage na ating binasa, that parallel na kung saan ang paghahalintulad ni Adan at ng ating Panginoong Hesukristo between Adam and Christ. That is, by Christ there is salvation, and by Adam there is sin and death. Sa pamamagitan ng pagkakasala ng isa, dumating ang kamatayan. Sa pamamagitan ng pagsunod ng isa, ay dumating ang biyaya at ang kaligtasan. So dito ikinukonekta, dito sinimulan na ipakita ni Apostol Pablo itong parallel between Adam and our Lord Jesus Christ. Ang sabi sa Romans chapter 5 verse 14, nevertheless death reigned upon, mali yata yung, tama. Romans chapter 5 verse number 14, nevertheless death reigned upon Adam to Moses, even over them that had not sinned after the similitude of Adam, who is the figure of him that was to come. So ang sabi din ni Pablo, si Adan daw ay figure or type ng siyang darating, and that is none other than our Lord Jesus Christ. So balikan natin ho ang verse 12. So as by one man sin entered into the world. Ang sabi, by one man. And let me just point out two things. Number one, this affirms the historicity of Adam.
Ina-affirm sa pamagitan ng statement na ito ni Pablo, so as by one man. At sa statement ni Pablo at malinaw sa kaisipan ni Pablo, meron siyang totoong taong tinutukoy at yung totoong taong kanyang tinutukoy ay totoong nabuhay. Bakit po mahalaga ito? Bakit natin didiinan ito? Sapagkat merong mga lumalabas sa panahon natin ngayon, merong mga theologians sa panahon natin ngayon na binabasa ang Genesis chapter 1, 2, and 3 bilang poetic. That is, ito ay parang kwento lamang. Meron namang iba na nagsasabing si Adan o that word Adam ay nagre-represent sa grupo ng mga tao, to the humanity as a total. Pero makikita ho natin dito sa mga salita ni Apostol Pablo that cannot be. Sapagkat maliwanag kanyang tinukoy the historicity of Adam so as by one man. Totoo na merong isang lalaki at sa pamamagitan niya pumasok ang kasalanan sa sanglibutan. Hindi likhang isip ang Genesis chapter 3. Hindi suntok sa buwan, hindi isang bagay na kwentong kutsero, totoong itong nangyari. And then pangalawa na maganda ho na atin hong bigyang pansin dito ay ang katotohanan ng headship ni Adam. Madalas na ginagawang biro, sinong unang kumagat sa pinagbabawal na prutas? By the way, hindi yun mansanas, lalong hindi yun Fuji apple. Ito ang bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama. Sino ang unang kumain? Si Eva. Pero bakit hindi ito by one woman? By one man. Because by God's design, ang ulo ng babae, ang ulo ng tahanan ay ang asawang lalaki, and there is that responsibility, there is that accountability. And not only that, si Adan bilang kumakatawan, the head, the federal head ng buong humanity. So it establishes also the headship of Adam. Ano daw nangyari? By one man, totoong tao, totoong nabuhay, at totoo ang pangyayari, at siya ay totoong ulo at kumakatawan sa buong lahat ng mga tao. Ang sabi, by that one man, sin entered into the world. Sa pamamagitan ni Adan, sa pamamagitan ng ulo na kumakatawan sa lahat ng mga tao, sa pamamagitan ng kanyang pagsuway sa maliwanag na utos ng Panginoon na huwag kakainin ang prutas na yon, pumasok ang kasalanan sa buong mundo. Notice, Paul is not offering a mere idea, but stating a fact. Hindi ito philosophical idea lamang. Hindi ito bagay na inimbento lamang ng Christianity. Ito ay isang katotohanan na inihahayag ng salita ng Diyos. Meron talagang point of time na pumasok ang kasalanan. Totoo ang kasalanan. Sad to say, sa panahon natin ngayon, lalo na sa psychology, dinideny ang katotohanan ng kasalanan. Kaya tawag na lamang ito na weakness. Tawag na lamang ito na lapses. Tawag na lamang ito na cultural conditioning. And so on. Pero narito, totoo ang kasalanan at ito ay pumasok sa sanlibutan sa pamagitan ni Adan. Now, hindi ito nagdi-deal sa origin ng kasalanan, kundi sa pagpasok ng kasalanan sa mga nilikha o sa lahat ng nilikha ng Panginoon. Paano nagkaroon ng epekto? Paano ito pumasok? Paano ito nakarating? At paano ito ume-epekto? Bakit ngayon ume-epekto ang kasalanan? Sapagkat one time, merong nagkasala at sa pamagitan nito, ang kasalanan ay pumasok at dala nito ang kamatayan. So as by one man, sin entered into the world, at ang sabi ni Pablo, and death by sin. So sin came via Adam, and death came via sin. Ang kasalanan ay dumating sa pamamagitan ni Adan, at ang kamatayan ay dumating sa pamamagitan ng kasalanan.
Una, the intrusion of sin. Hindi nilikha ng Diyos ang kasalanan. Ang kasalanan, hindi ang Diyos ang author. Ang kasalanan ay, ang Panginoon ay siya'y banal at kailanman ay hindi matutukso at hindi nanunukso, maliwanag ito sa salita ng Panginoon. Pero narito, ang kasalanan ay pumasok at hindi ito bahagi sa original na creation ng ating Diyos. Therefore, masasabi ho natin, dahil ang kasalanan ay hindi bahagi ng creation, at ito ay pumasok at kaya pumasok ang kamatayan, ito ang kaya ko binibigay ito para ipunto na ang kamatayan ay hindi natural. Maaaring weirdo sa ating pakinig sapagkat ako rin dati. Parang natural, pinanganak ka. Natural lang din. Mamamatay ka. Actually ho, nung nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, hindi niya nilikha si Adan at Eva para mamatay. Pumasok ang kasalanan at dala-dala niya ang kamatayan. Makikita ho natin na itong bagay ho na ito ay kung bakit para sa atin ang kamatayan ay very isang bagay na napakasama, isang bagay na napakabigat, isang bagay na napakapangit. And then, not just the intrusion of sin, the seriousness of sin. Napakaseryoso ng kasalanan. Kung titingnan natin, ganong kabigat ang kasalanan ng pagkagat sa prutas. Pero itong kasalanan na ito, ang siya naging kaparaanan para pumasok ang kamatayan. Hindi ho isang biro ang kasalanan. Ang sabi ni James, James chapter 1 verse 14, but every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Verse 15, when lust had conceived, it bringeth forth sin, and sin, when it is finished, bringeth forth death. Seryoso ang kasalanan, nakamamatay ang kasalanan. Sa panahon natin na kung saan ang maraming mga tao ay ginagawang libangan ng kasalanan, ginagawang sports. Natutuwa sila pag nakakaloko sila. Kaya ho, isa sa mga dahilan, hindi ko sinasabing mas banal ako kaysa sa sino man, pero isa sa mga dahilan kaya nawala ang hilig ko masyado sa pelikula, dahil napakadalang ng pelikula ngayon na hindi ginagawang bayani ang kasalanan. Pero narito, maliwanag na sinasabi ng Biblia, ang kamatayan ay pumasok dahil sa kasalanan. So ang sabi, and death by sin, tuloy natin, and so death passed upon all men. As I've said kanina, modern psychology denies sin. Ito'y weakness lamang, ito'y lapses lamang, ito'y mental problem lamang. Isang matinding patunay at matinding ebidensya na ang kasalanan ay totoo ay ang universality ng kamatayan. So then death passed upon all men. Ang kamatayan ay dumapasa, ang kamatayan ay nararanasan ng lahat ng tao sapagkat ang sabi ng Biblia, for all have sinned. Walang excluded. Hindi mo pwedeng sabihin na ang kwento patungkol sa kasalanan ni Adan ay ito'y long ago and far away at maaaring hindi ka naniniwala na ito'y totoo pero hindi mo tatakasan ang katotohanan na ito. One day, you will die. Naniniwala ka man sa Diyos o hindi? Naniniwala ka man na totoo si Adan o hindi? One day, you will die. At sangayon sa Biblia, yan ay dahil sa kasalanan. So death passed upon all men. And then sa verse number 12, bandang dulo, ang sabi, for that all have sinned. So as by one man, Adam,
Dumating ang kasalanan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan at kamatayan ay nararanasan ng lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Now, dito sa bandang dulo, merong dalawang general interpretation for all or for that all have sinned. Unang interpretation na ito, ang lahat ay nakagawa ng kasalanan at therefore dahil nakagawa ka ng kasalanan, ang bunga nito sa iyo ay kamatayan. And there is truth in that. Kakabasa lang natin sa James chapter 1 kanina, and when it is finished, it bringeth forth death. Pero I think itong sinabi ho na ito sa Romans chapter 5 verse 12 ay merong mas matinding binibigyang diin si Pablo. Pangalawang interpretasyon na ito, all have sinned by one man. Sa pagkikip sa major na thought ng passage na ito, si Adan na nagrepresenta sa lahat at lahat ng ipapanganak sa lahi ni Adan ay nagmana ng kasalanan ni Adan. Kaya ang lahat ay makakaranas ng kamatayan dahil kay Adan tayo ay nagkasala. So tingin ko may bigat yung pangalawa. Sapagkat si Pablo ay ipagpapatuloy niya ang line of thought na ito sa verse 18 na kung saan mababasa natin, therefore, as by the offense of one, judgment came upon all men to condemnation. Yun ang binibigyan diin ni Pablo sa buong passage nito, the offense of one, the offense of one, the offense of one. So yes, kapag ikaw ay gumagawa ng kasalanan, it bringeth forth death. But yes, ang pinaka-emphasis ni Apostol Pablo dito dahil sa kasalanan ng isa, ang kamatayan ay mararanasan ng lahat. Now, maaaring isipin ng sino man o ng iba dito, Brother Paul, parang unfair yata yun. Parang hindi yata maganda yun, kasalanan ni Adan, tapos apektado ako. Wait. Dahil merong layunin si Apostol Pablo, kaya niya sinasabi ito. At muli, darating at muning mangingibabaw yung katotohanan na pinapahayag ng salita ng Diyos na si Adan ay tumatayo bilang representante ng lahat ng mga tao. Whether we like it or not, siya ay tumayong representante natin at sa kanyang pagkahulog sa kasalanan, kasama lahat at apektado lahat tayo. Yes, kapos ang ilustrasyon, pero ulitin ko ho para hopefully makatulong sa iba. Halimbawa, isang araw ang ating presidente ay magising at masama ang kanyang gising. At nabalitaan niya na meron na namang ginawa ang isang barko ng China. At sa masamang gising niya at sa inis niya sa China, I therefore declare war against China. Halimbawa lang ha. Okay? Nagpipinta lang tayo. Pag dumating na ang mga Chinese at ginera na tayo, pwede ba din sabihin, oy, teka muna. Andun yung nagsabi, sa Malacanang, hindi kami kasama dyan. Nakuha niyo, ho? Dahil siya bilang presidente ay tumatayong representante nating lahat ng mga Pilipino. Whether you voted for him or not. At narito si Adan, ang kauna-unahang tao, sangayon sa disenyo ng Diyos, ay tumatayong tagapangulo at taga-representante ng lahat ng mga tao at ipapanganak sa lahi ni Adan at yun ay tayo. Anong siya'y nahulog at nagkasala, apektado tayo. So pumasok ang kasalanan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan dahil kasalanan ay mararanasan ng lahat sapagkat ang lahat ay nagkasala. So narito ang facts. Again, hindi nagsasuggest si Pablo na baka ito ang nangyari. Sinasabi niya, here is an inspired declaration of facts. Ito ay mga katotohanan sa pamamagitan ng isang tao, pumasok ang kasalanan sa mundo at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan at ang kamatayan ay nararanasan ng lahat sapagkat ang lahat ay nagkasala and to be maintain yung thought ay nagkasala in Adam.
Verse number 13. At dito tila baga nag-present ng seemingly dilemma. Parang may dilema. Ang dilema ay hindi pag walang ilaw, dilema. Ano? Ang dilema ay tila baga parang may problema, parang hindi magtutugma. Sa verse 13 ang sabi, for until the law, sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law. That is the dilemma. Ano daw? Ang sabi ni Pablo, for until the law, sin was in the world. Bago dumating ang kautusan, at alin ang dumating na kautusan? Kailan dumating ang kautusan? Dumating ang kautusan nung binigay ito ng Diyos sa pamagitan ni Moises. Binigay ng Diyos ang kautusan. At ang sabi ni Apostol Pablo, ang kasalanan daw ay present na bago pa dumating ang kautusan. So wala pang kautusan, may kasalanan na. And then binigay ni Apostol Pablo yung dilema sa kautusan, but sin is not imputed when there is no law. Para bang hinuli ka ng pulis, ano hong kaso ko? Illegal U-turn 3 times. Illegal U-turn 3 times. May batas bang ganun? Wala. Di walang paglabag kung walang batas. Ako niyo, kung walang batas, may violation? Wala. So nakikita natin dito, hindi ba dumarating ang kautusan? Kung walang kautusan, at ang sabi nga sa Romans chapter 4 verse 14, Romans chapter 4 verse 15, because the law worketh wrath, for where no law is, there is no transgression. So kung walang kautusan, walang paglabag, walang kautusan, walang kasalanan, so sabi ni Pablo, ang kasalanan ay nahandyan bago pa dumating ang kautusan. Ano ang sagot? Verse number 14. Nevertheless, death reigned from Adam to Moses. Hindi may kakatuwa. Hindi pwedeng sabihin, di walang kasalanan, wala pang kautusan. Sabi ni Pablo, no, hindi pwede. Kasi namatay sila. Death reigned. Kahit yung pinakamatanda, si Methuselah, 969 years old, namatay pa rin. At pagkatapos ni Methuselah, nung panahon na ni Noah, binaha ng Diyos ang buong mundo, namatay lahat liban sa 8. May kasalanan? Yes, at actually that great flood ay hatol ng Diyos laban sa kasalanan ng tao. So nevertheless, death reigned from Adam to Moses. Kanino? Even over them that had not sinned after the similitude of Adam's transgression. Alala ko, nung bago akong Kristiyano, nabasa ko to sa, ano daw? Subukan ho natin tulungan na maunawaan ito. Even over them, ang kamatayan ay nag-reign na mayani. Nararanasan ng lahat ng tao, maging sa kanila na hindi nagkasala, kagaya ng pagkakasala ni Adan. Anong klase ba ang kasalanan ni Adan? Pakinggan nyo ho. From Adam to Moses, that reigned. Kay Adam, merong maliwanag na utos ang Diyos. Huwag mong kakainin. Nilabag. May kasalanan wala? Meron. Pagdating kay Moses, binigay ang kautusan. Pag nilabag, may kasalanan wala? Meron din. So, sa konteksto ni Adan, may kautusan. Sa konteksto ni Moses, may kautusan. At ang sabi ni Apostol Pablo, maging yung mga nagkasala na hindi kagaya ng pagkakasala ni Adan, wala silang utos mula sa Diyos. Wala pa sa kanila ang kautusan ng Panginoon at walang revelasyon sa kanila ang Panginoon kung anong hindi nila dapat gawin, kung anong dapat nilang gawin, wala. At ang sabi ni Apostol Pablo, kahit sa ganung kalagayan, death reigned. Namatay pa rin sila. Now, merong dalawang posibleng interpretasyon dito. Number 1, yes, there is no written law at the hands of people, but there is a written law in the hearts of people.
Walang nakasulat na kautusan na nakalagay sa kanilang mga kamay. Wala pa ang salita ng Diyos sa kanila. Pero merong nakasulat na kautusan sa puso ng mga tao at ang paglabag sa kautusan na ito ay kasalanan at ang bunga nito ay kamatayan. Sa verse, kung babalikan natin sa Romans chapter 2, ang sabi ni Apostol Pablo sa Romans 2, kung yun naalala yung ating pag-aaral noon dito, sabi sa verse 14, "For when the Gentiles, which have not the law, do by nature the things contained in the law, this having not the law are a law unto themselves." Paano yung mga hentil? Wala namang kautusan. Pero pag titignan nyo, bakit may mga Code of Hammurabi, sa mga medyo history buff, yung Code of Hammurabi, pag tinignan mo, meron silang parang mga moral law na sinusunod para self-civilization, para maging maayos ang pamumuhay ng mga tao. At parang nire-reflect nito halos yung ilang mga kautusan ng Panginoon. Saan galing yun? Well, ang sabi sa verse 15, "Which show the work of the law written in their hearts." May nakasulat na kautusan ng Panginoon sa puso ng mga tao, their conscience also bearing witness, and their thoughts the means while accusing or excusing one another. Handun pa yung konsensya na nagbibigay bigat nito, nagbibigay patotoo nito. So there is a written law in the hearts of men. Kahit hindi katulad ni Adan na merong direkta, audible na utos sa kanila ang Panginoon, o sa panahon ni Moses na merong written law sa kanila ang Panginoon, merong nakasulat na kautusan ng Diyos sa puso ng mga tao. Kapag gumagawa ng kasalanan, o pag nilalabag nila ito, sila'y nagkakasala, and death reigned. So that's first na interpretation. Pangalawa, I think magiging more consistent sa emphasis na ginagawa ni Apostol Pablo dito. Yes, even without the law, death reigned. Bakit? Verse 12, "Because all sinned in Adam." Sapagkat si Adan na ating representante ay nagkasala. Therefore, ang lahat ng mga anak ni Adan ay apektado ng kasalanan na ito, at kahit wala ang audible na utos ng Diyos o written na kautosan ng Panginoon, death still reigned. At tingin ko ho, mas maganda yung sa pangalawa na ito ay nakatungtong sa katotohanan na dahil si Adan ang representante natin, kaya namayani ang kamatayan dahil sa kasalanan na ginawa ni Adan. Dahil ito yung binibigyang diin ni Apostol Pablo. So that reigned. That word reigned, basileo, sa Greek, dito galing yung basilica, meaning to possess authority, to be a king, to reign, to rule, to govern, to be enforce or predominate, to prevail. This reign of death has three distinct manifestations. So makikita ho natin na dahil sa kasalanan, whether it be kasalanan na paglabag sa kasulat na kautusan ng Panginoon sa puso ng tao, or whether it be that sin na ginawa ni Adan na siyang umepekto sa lahat ng mga tao, death reigned. Magre-resulta ito sa kamatayan. At sa Biblia, merong tatlong pangunahing manifestasyon ng kamatayan. Una, ang spiritual na kamatayan or pagkakahiwalay sa Panginoon. Naalala nyo, sabi ng Diyos kay Adan at kay Eva, last Sunday evening, pinag-aralan natin ito, ang sabi ng Diyos, sa araw na inyong kainin yan, walang pagsala kayong mamamatay. Pero nung pagkatapos silang kainin, namatay ba sila? Hindi sila namatay physically, pero namatay sila at nahiwalay sila sa Diyos spiritually. At ang lahat, listen, ang lahat ngayon ng mga lahi ni Adan, lahat ng mga anak ni Adan, and that's us, na ipapanganak sa mundong ito ay ipapanganak sa ganung kalagayan, patay sa spiritual. Ang sabi ng Psalm 51 verse 5, "Behold," sabi ni Haring David, "I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me."
At naalala ko ho, lalo na sa Magandang Gabi Bayan, ang usong-uso yung pinaglihi sa tahong, pinaglihi sa alimango, pinaglihi sa puwit ng kaldero, at kung ano-ano pa. Alam niyo ho, lahat tayo, pinaglihi sa kasalanan. Yung anak namin si Timmy, kahit ganong ka-cute, kitang-kita namin pinaglihi sa kasalanan. Sa lahat ng mga magulang na naririto. Yes. Ang sabi pa sa Psalm 58 verse 3, the wicked are estranged from the womb. They go astray as soon they be born, speaking lies. Pero ang psychology ngayon, ang sinisisi, yung kanilang kapaligiran, cultural conditioning, sila'y mababait talaga, pero depende sa, we're not discounting na, ang sabi ng Biblia, evil companions corrupt good conversation. Nawala na sa isip ko. Ang masamang kasama, nakaka-epekto. Hindi na yun. Pero para isisi sa labas, ang sabi ng salita ng Panginoon, pagkapanganak pa lang, pinaglilihi pa lang, andun na ang kasalanan. Kaya ang lahat ng tao ay pinanganak na patay at hiwalay sa Espiritu, hiwalay sa Panginoon. This is the spiritual death. Kaya ang sabi sa Romans 8 verse 8, so then they that are in the flesh cannot please God. Hindi kayang bigyang lugod ang Panginoon. And hindi lang basta kaya, ayaw bigyang lugod ang Panginoon. Sa Romans, 1 Corinthians 2 verse 14, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. At ang isang taong hindi ligtas ay spiritual na patay. Paano namumuhay? Paano namumuhay ang mga patay sa spiritual? Ang sabi ni Pablo sa Ephesians 2 verse 1, and you had he quickened who were dead in trespasses and sin. Verse 2, wherein in time past you walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience, among whom also we all had our conversation in time past, in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. Ganun namumuhay. Sunod sa layaw ng sanlibutan, sunod sa pita ng laman, kung ano ang maisipan. Again, hindi mo kailangan kasing samakan ni Hitler o kaya ni Pol Pot para sabihin na ikaw ay patay sa spiritual. Ikaw ay maaaring napakamabuting mamamayan, maaaring napakabuti mo sa iyong kapitbahay, maaaring ikaw ay isang taong matulungin pa, pero ikaw ay isang taong walang pakialam sa Diyos, hindi mo mahal ang Diyos. Patay ka sa spiritual. Ito ay bunga ng kasalanan. Death reigned. Hindi lamang yun, ito ay nagbubunga rin ng pisikal na kamatayan. Kagaya ng sinabi ko kanina, ang kamatayan, pisikal, ay hindi natural. Kaya ito ay nakakamuhi sa atin. Ito ay kabaligtaran ng eternal na Diyos ng mga buhay. Pero nagkasala si Adan at si Eva, isa sa mga sumpa at resulta nito, ang sabi ng Diyos kay Adan, in the sweat of thy face, Genesis 3 verse 19, in the sweat of thy face shalt thou eat bread till thou return unto the ground, for out of it wast thou taken, for dust thou art, and unto dust thou shalt return. Again, ito yung resulta ng kamatayan. Ito yung resulta ng kasalanan. Ito yung pagpasok ng kamatayan. Babalik ka sa alikabok. Let me tell you, anumang pogi mo, anumang ganda mo, anumang sikat mo, yaman mo, lakas mo, babalik ka sa alikabok. At merong mauuna sa atin. Baka ako. Baka kayo. Pero darating ito. Ang sabi sa Hebrews 9 verse 27, as it is appointed unto men once to die,
tinakda na siya'y mamatay. Bakit? Dahil ito ay resulta ng kasalanan. Kagaya ng pinoint out natin 2 Sundays ago, kung naalala niyo ang ating pag-aaral 2 Sunday evenings ago sa Psalm 90. Ang bawat kamatayan ay dapat magpaalala sa atin ng matindi at nag-aalap na galit ng Diyos sa kasalanan. Sad to say, maaari tayong nawalan na ng pagiging sensitibo sa kamatayan. Tuwing manonood ka ng balita, laging unang ibubungad sa iyo numero ng ganong karami nagkasakit, ganong karami nakarecover, ganong karami nakamatay. At naging normal na lang ang kamatayan. Well, tao, siyempre, namamatay. No, ang kamatayan ay dapat magpaalala sa atin lagi, ang Diyos ay galit sa kasalanan. Narito ang isang mahalagang bagay. Kung ang kasalanan, if sin, which is the sting of death, is not dealt with, it will manifest in the third way. Kung ang kasalanan na siyang sting o tibo ng kamatayan, bakit may kamatayan? Dahil sa kasalanan. At kung ang kasalanan na ito ay hindi mabibigyang solusyon, dadanasin mo pa yung ikatlong manifestasyon ng kamatayan. Ito naman ay yung walang hanggang kamatayan o walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos o tinatawag na ikalawang kamatayan. Ang sabi ng Revelation 21 verse 8, but the fearful and unbelieving and the abominable and murderers and warmongers and sorcerers and idolaters and all liars, in short, all sinners. Hindi yan supposed to be an exhaustive list ng kasalanan. It's pointing out na lahat ng makasalanan, ano daw, shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Sa pamamagitan ng isang tao, pumasok ang kasalanan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. Kaya lahat tayo ay pinanganak na patay sa espiritual at darating ang araw mamamatay tayo sa pisikal. Pero kung hindi mo masusumpungan ng solusyon sa kasalanan, pupunta ka sa ikalawang kamatayang walang hanggan sa impyerno. Ulitin ko ho, hindi biro ang kasalanan. Well, Brother Paul, nasa ng solusyon? Pinagdidiinan ni Apostol Pablo sa pamamagitan ng isang tao pumasok ang kasalanan at sa pamamagitan nito pumasok ang kamatayan. At ang solusyon ay nasa susunod na talata sa verse 15 ng Romans chapter 5. At dito tayo matatapos. Ayoko ho kayong iwan na nasa madilim na kalagayan. Ang sabi ni Apostol Pablo sa Romans 5:15, but not as the offense, so also is the free gift. Hindi katulad nung pagsuway, itong libreng regalo. Actually, redundant. Regalo na, libre pa. It's stressing yung bigat ng biyaya ng Diyos, yung grace talaga ng Panginoon. But not as the offense, so also is the free gift. For if through the offense of one, many be dead. Nakita natin yung matinding epekto ng kasalanan ng isa. At lahat tayo ay apektado. Ang sabi niya po sa Pablo, much more the grace of God. At kung napansin niyo ho sa ating hong pag-aaral sa Romans chapter 5, isa sa mahilig na ginagamit ni Apostol Pablo, much more. Much more. Alala niyo last Sunday? Wait. There's more. At lalo pa, kung nakita mo, Brother Paul, ganun katindi ang kasalanan, ganun katindi ang ginawa ni Adan, ganun katindi ang epekto ng kasalanan. Nais ko ipakita sa inyo, there's something much more. Ang sabi ng salita ng Diyos, much more the grace of God and the gift by grace, how? Which is by one man. Isa lang ulit. Sa pamagitan ng isa, pumasok ang kamatayan. At sa pamamagitan ng isa lang din, may solusyon
ang kasalanan. And that is by one man, Jesus Christ. This gift by grace abounded unto men. Itong regalo na ito ng kaligtasan, itong regalo na ito na buhay na walang hanggan ng Panginoon. It's not by you, man. It's by one man. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So let me challenge una, ang sino mang naririto ngayong umaga na maaaring hindi ka pa totoong sumasampalataya kay Jesus. O wag kang makipaglaro dahil sigurado ang isang bagay, ikaw ay makasalanan. Kahit bata ka pa, sigurado, ikaw ay makasalanan. Huwag mong sabihin, oh, Brother Paul, bata pa ako, matagal pa akong mamamatay. Ikaw ay makasalanan. At pwedeng dumating ang kamatayan kahit anong oras. Just 2 days ago, ang ginawa kong luksa, ang edad ay 17 anyos. Nung minsan 12 anyos. Nung minsan 7 years old. Oh, huwag tayong makipaglaro. Huwag mong isipin na matagal pa. At maaaring ikaw, ang tingin mo naman sa iyong sarili, ikaw ay mabait, ikaw ay matulungin. No. Nakakalimutan mo na merong nagkasala noon, sa ayaw mo man at sa gusto, siya nagre-representa sa iyo, at dahil siya ay nagkasala, ikaw ay apektado ng kasalanan, at darating ang kamatayan. At anumang bait ang tingin mo sa iyong sarili, ikaw ay nakakagawa ng kasalanan. At kung hindi mo bibigyang solusyon ng kasalanan na ito, darating ang kamatayan at haharapin mo ang ikalawang kamatayan. Walang hanggang mahihiwalay ka sa Diyos sa lugar ng kaparusahan. Kung paanong ang kasalanan ay pumasok sa pamamagitan ng isang tao, ang kapatawaran at ang solusyon sa kasalanan ay sa pamamagitan din ng iisa. Sa John chapter 1 verse 29, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na ano daw? Nag-aalis ng mga kasalanan. Hindi ikaw ang mag-aalis, hindi ang baptist ang mag-aalis, hindi ang pastor, hindi ang pari, hindi kahit sino ang mag-aalis. Ang kordero ng Diyos ang mag-aalis. Paano ito? Sa pamagitan ng kanyang kamatayan doon sa krus at muling pagkabuhay. Kaya muli ang sabi ni Apostol Pablo sa Romans 1 verse 16, dito tayo matatapos, Romans 1:16, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas sa bawat sumasampalataya. Una ay sa mga Hudyo at pagkatapos ay sa mga Hintil. Meron lang isang paraan para masolusyonan ang kasalanan. Meron lang isang paraan para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit hindi ka manampalataya ngayon? Ba't hindi mo ibigay ang iyong tiwala? Bitawan mo lahat. Nang ngayon ay tinutungtungan mo. Isang tabi mo lahat ng ibang mga bagay na inaasahan mo, tumingin ka lang kay Kristo na tanging tagapagligtas ng makasalanan. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama, salamat po. Tunay, napakalagim na nangyari. Tunay, ito nga ang pinakamalaking trahedya. Pumasok ang kasalanan at pumasok ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao. Lord, tulungan mo kami sapagkat kami bilang mga mananampalataya ay namumuhay sa mundo na kung saan ginagawang libangan at tila baga napakagaan ng kasalanan. Ipaalala mo sa amin kung gaano ito kabigat, kung gaano ito kamuhi-muhi sa iyo.
Bigyan mo kami ng banal na pagkamuhi sa kasalanan. Bigyan mo kami ng pagkasuka. Bigyan mo kami ng galit sa kasalanan. Una ay sa mga kasalanan sa aming mga sarili. O Panginoon, tunay, napakalagim na nangyari na pagpasok ng kasalanan. Pero salamat po, sapagkat meron kang sinugo, na sa pamamagitan niya ay pumasok ang iyong biyaya, dumating ang iyong biyaya, at dumating ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Lord, salamat po na isang araw, ikaw ay nagdalang habag sa amin, na kami na mga nasa dilim ay nagbigay liwanag ka upang makita namin si Kristo Jesus, at kami ay binigyan mo ng pananampalataya. Pero Panginoon, alam namin ngayong sandaling ito, sa bawat isang naririto, meron dito. O maaaring merong nanonood sa amin ngayon, merong hindi pa totoong sumasampalataya kay Kristo. Maawa ka po, O Diyos. Nawa ang liwanag na iyong iniliwanag sa amin upang makita si Kristo ay ikaw rin ang kumilos sa kanila. Mahabag ka po sa mga batang naririto. Mahabag ka po sa mga matatandang naririto. Mahabag ka po sa mga patuloy na nagbabaliwala kay Kristo. At ikaw po nawa ang magligtas. And Lord, kagaya ng amin na pag-aralan, napakabigat ng kasalanan at ang resulta nito. Nawa patuloy kaming magluwalhati at umuri at sumamba sa iyo na nagligtas sa amin mula dito. Tulungan mo kami na mamuhay ng may kabanalan. Tulungan mo kami na patuloy na patayin ang kasalanan na nakatahan sa amin. Tulungan mo kami na patuloy na purihin ka at sambahin ka. Nagbigay ng iyong bugtong na anak. Anong kami mga makasalanan pa ay namatay para sa amin. Salamat po. Nawa ang iyong salita ay patuloy mong gamitin. Patuloy mong ibaon sa amin. At lahat ng ito dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Tayo po yung magstayo at awitin po natin ang ating panghuling awitin. Tayo po'y umawit, awitin po natin, Glory to His name. Amen. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Bago tayo maghiwa-hiwalay, nawa ang salita ng Diyos na atin na pag-aralan ay patuloy na manahan sa atin ng buong yaman. Pagbulay-bulayan natin at patuloy nating kainin at pag-aralan ang salita ng Diyos. Nawa magkaroon tayo ng personal na pag-aaral, pagbabasa at pagbubulay-bulay sa kanyang mga katotohanan. At patuloy tayong maging maliwanag na ilaw at maalat na asin saan man tayo nilagay ng Panginoon. Sa ating paghiwa-hiwalay, nawa ang biyaya ng ating Panginoong Jesus, ang pagmamahal ng Ama at ang presensya ng Banal na Espiritu ay sumabawat isa sa atin. Patuloy tayong maging instrumento ng katwiran
at bilang tagapagbahagi ng ebanghelyo ng kaligtasan. God bless po. Ingat po tayo. We are dismissed. Reminder po, mamayang alas 3, meron hong Joy Fellowship ng mga young people ho natin. JCVC Online Fellowship. JCVC Youth Online Fellowship. Online Youth Fellowship. Great is thy faith.